Hi class, so welcome to another video. And so this video is all about the project that I was trying to well, basically the problem I'm telling you to find about. There were a bunch of students who asked me about the project and then asked me if, sir, it's possible to be like this. Is it doable to be like this? Is it okay? So I hope this video may help you guide something or how to do your really. Now so going back to the stuff that we're going to, or you are going to have at least 4 parts of this format for the project. So part 1 is the introduction. So basically the introduction will tell the reader, basically me, what is your work all about. Okay, so all you need to do here is to find the problem. Okay, again, going back to engineering data or engineering method, we always start with the problem, right? We always start with the problem. So what is the problem, or what is the question? Okay, so question is related to the problem, but it's always we always start with questions like what is the probability of dying at the age of 40? Well, those are kinds of questions that can be answered using statistics. On the other hand, the problem itself, or the problem that we're talking about here, is what kinds of, for example, you encountered a certain problem in your day-to-day basis. For example, inside your house. So what's the problem that you encountered there? So sort of things. So what is the problem all about? So why is answering the problem important? So this gives justice to your problem. For example, here in letter C, if you can answer this question, then justifiable yung problem. So it means valid yung problem. Hindi kasi lahat ng problem kailangan bigyan ng solusyon. Okay? May mga problem na hindi mo pwedeng bigyan ng solusyon kasi the first place is hindi mo talaga siya kayang gawa ng solusyon. So kailangan muna doable para sa inyo yung problem. Okay? So may mga bagay, for example, yung ref namin. For example, sir, yung ref namin hindi na lumalamig. So ang solusyon, hindi bumili ng bagong ref, di ba? Parang ganun. So, yung mga bagay na hindi na kailangan i-investigate pa. For example, sige, sir, yung ref namin hindi na lumalamig. So, ang tanong is, kano na ba katagal yung ref nyo? Sir, bago pa lang. Okay, so since bago pa lang, ang tanong dun is, ilang taon na ba yung ref nyo? Or ilang buwan? So, pag sinabi mo na less than 5 years, so for example, less than 5 years pa lang yung ref nyo at hindi na siya lumalamig, eh mukhang may problema nga talaga. So doon na kayo magsa-start na investigation nyo. But those kinds of stuff or problem solving doesn't really require you to use statistics. Okay, so all you need to do is to investigate, find the defective part, and then replace the defective part, and then that's okay. So yun na yun. So you don't need statistics. Okay, so you don't really need to use statistics for those kinds of problems. So again, you have to give justice to the problem. So you have to answer the question letter C. So why is solving and answering this problem important? Okay. So letter D, what are the factors? Because again, the first step in engineering method is to find the problem, and the second one is to determine the factors affecting the problem. Letter E, from these factors, you will determine the most important factor. Okay, so for example, dun sa ref, di ba yung ref has too many components. So meron siyang interior, meron siyang electrical part, meron siyang mechanical part, meron siyang probably digital electronic part. So maraming components sa loob ng isang ref na pwede maka-apekto sa paglamig niya. So pwedeng yung mismong ref mismo ay, for example, ang defect, for example, based sa inyong investigation, ang defect is yung mismong compressor. So compressor is the mechanical part. So again, since nalaman niyo na yung mechanical part yung problem, yung compressor, so
isipin nyo na agad. So, ano nangyari dun sa compressor? Nasira. Okay, so, it could be na ooperahan nyo yung compressor, which is hindi nyo na naman dapat kailangan gawin. Okay. So, maraming factors na kaka-apekto. So, going back dun sa, for example, verbal example yung height. Okay. For example, ang height ng isang tao. So, di ba, may mga African na tatangkad. So, ang question mo dyan is, lahat ba ng African people is matatangkad? So, parang ganon, di ba? So, what is the probability na meron kang makitang African na pandak? Kasing pandak na, let's say, Pilipino. So, ganon. So, mga ganong klaseng tanong. So, maraming factors. So, for example, doon sa height. So, maraming factor na nakaka-apekto. It could be yung age ng tao. Siyempre, kapag bata, maliit. It could be the age. Number 2 is it could be the nutrient or yung nutrition. Okay, baka nakaka-apekto yung mga kinakain. For example, yung mga taga-Africa, baka yung mga kinakain nila, may mga pagkain silang kinakain na hindi nakakain ng Pilipino. So, mga ganon. Or number 3 is another factor could be genetics. Okay, so baka nasa genes. Yeah. Kung hindi daw kasi sa dugo yan, baka nasa genes. So, mga ganon. So since, for example, tatlo yung factor, so alamin nyo na agad kung pipili lang kayo ng isa. Okay, so pipili lang kayo ng isa, hindi nyo isa-solve lahat ng problem. So pipili lang kayo ng isa na factor. Okay? Yun lang gawin nyo. So sa part 2, okay, so letter A based on part 1E, so paano nyo i-collect yung data? For example, pinili nyo sa height is genetics. Wait lang, medyo mahirap yung genetics. So nutrient na lang, nutrients. Okay, so nutrients. So sinasabi nyo, ang factor na pag-investigate nyo ay nutrients. So paano nyo i-value yung data tungkol sa nutrients? So the question dyan is, napakaraming klase ng nutrients, no? So pwedeng vitamins, pwede yung mga kasi so alamin niyo yung mga nutrient or alamin niyo yung particular nutrient, pero ang hirap, no? So kailangan niyo muna tingnan yung diet. For example, yung diet sa Africa, nalaman nyo na magkakaiba yung diet ng mga tao sa Africa since masyadong malaki. For example, hanapin natin kay Google Africa. Waka-waka. Malamang mga waka-waka kinakain doon. Image na. Okay, so isipin nyo, masyadong malaki Africa, di ba? So, okay, so yan ang buong Africa. Mahirap pala, kasi nandyan din pala Egypt, nandyan din Libya. So, mahirap, di ba? So, hindi nyo nakapahirapan ng sarili nyo, pipili lang kayo ng particular na lugar. For example, mag-investigate lang kayo sa Niger, sa Niger, o sa Niger, Mali, gano'n. Pipili lang kayo ng isang bansa dyan. Okay, tapos yung bansa na yun, check nyo yung mga dietary o yung mga pagkain na usually nandoon sa Mali. Okay, tapos hanapin nyo dun yung nutrients o yung mga nutritional value ng mga yun. Tapos from those data, syempre hindi naman makakompleto yung analysis nyo pag hindi kayo gamit ng tinatawag na related study. Okay, so kailangan may related study kayo. For example, nalaman nyo sa related study nyo na yung mga ano yung responsible sa growth ng isang tao. Let's say merong particular na chemical na nag-stimulate sa pituitary gland para mag-produce ng chemical na magpapatangkad sa'yo. So ano yung chemical na yon? So yung chemical na yon, alamin nyo yun, and then nalaman nyo na meron palang influence yung particular na gamot, for example, nutrient, doon sa chemical na yon. So kapag na-induce ng tao yung pagkain na yun, mag-produce yung pituitary gland ng chemical na gano'n na marami, so tatangkad ka. So gano'n, so don't really have to be pahirapan sa sarili nyo doon sa bagay na gano'n. So what are you measuring to? So example, nalaman nyo na nutrient, so paano nyo susukat? So hindi naman nasusukat, no? So hindi naman magiging applicable yung letter B dito kasi aalamin nyo lang yung mga diet habit or lifestyle nila. Okay, tapos gagawa nyo ng correlation nun.
So letter C, how are you going to use tools? So again, hindi nyo na kailangan kasi takuha nyo na rin naman yung mga nutrients na pwede. So ililista nyo yung mga nutrients and then ko-correlate nyo na lang kung ano yung mga nakaka-apekto sa height. Pero ang problema kasi dyan, syempre, test nyo rin yung tao. For example, kukuha kayo ng 5 na tao, tapos randomly, pipili kayo doon ng bibigyan nyo ng pagkain na concentrated ng nutrient. Tapos i-observe nyo siya for 1 year. Okay? So, drawing ko na lang, no, para hindi mahirap para sa inyo. Okay? Bakit ito? Again. Okay? Draw ko na lang. Okay. Again, start tayo sa problem, di ba? Actually, this is not a problem. Kasi isa siyang question. Yung question nyo is kung ano yung factors affecting height ng tao. So, nalaman nyo na, for example, di ba, may tatlo na ako binigay. So, yung age, then diet, and then genetics. Okay? So, since hindi naman natin kayang gawin genetics na yan, kasi wala tayong mga pang-genetic chuchu, at let's say, age naman natin, age doesn't matter, no? So, focus tayo sa diet. So, maraming factors na nakaka-affect sa diet ng tao. So, nandiyan yung geographical location, nandiyan yung, I don't know, tradition. Pwede dyan pumasok yung tinatawag na vegetation. Hindi, nasa ano din yun, nasa geographic din yun. I don't know, what could this be? So, geographic. So, for example, yung mga tao sa Japan, hindi naman yun may mga pagkain sa Japan na wala sa Pilipinas. At yung mga pagkain sa China o sa Vietnam na wala sa Pilipinas. At wala, mas lalo na may mga pagkain sa Africa na wala sa Pilipinas. So, that could affect yung tinatawag natin ng height ng height ng isang tao. So, let's say the geographic location, no? Again, maraming factors yun, diba? Let's say, sabihin natin na geographic, so na-apekto yung vegetation. Let's say vegetation. Okay? So, from there, magsa-start na kayo na investigation nyo. So, ano ba yung mga ano ba ang mga kinakain ng mga tao sa Africa? Okay, so titignan nyo doon. So, alamin nyo yung mga kinakain ng mga tao sa Africa. Tapos, from there, malalaman nyo na, oops, meron silang common na kinakain. Okay, may common silang kinakain. Tapos, tatry nyo kumuha ng sample ng kinakain nila, tapos ipapatest nyo sa Pinoy. Okay, ipapatest sa Pinoy. So, doon na papasok yung tatawag natin mga sample size. So, sample size. So, pwede experimentation na rin, direction na rin. For example, nag-test kayo, magawa kayo ng test na tatlong babae, tatlong lalaki. So, bakit tatlo? Kasi tinatawag na confounding kung naalala nyo sa chapter 1. Chapter 1. Oo. Meron tayong confounding. So, dapat balance yung lalaki at balance yung babae. Okay? So, let's say tatlo. So, let's say na dalawa lang sa tatlo na yan yung bibigyan nyo ng common. Okay? Tapos yung isa dyan ay yung tinatawag natin bibigyan nyo ng placebo. So, let's say may katry, hindi kayo papakain dun sa isa na yun. Random lang random. Pipili lang kayong random. Kung sino sa tatlo. So, pwede bunot-bunutan, ganun. For example, again, yung dalawa, bibigyan nyo ng common na kinakain ng mga African people. Tapos yung isa naman, bibigyan nyo ng placebo. Ano ba yung placebo, sir? Okay, so search natin kay Google. Yung placebo kasi, yun yung parang kunwari lang. Placebo. Okay. Placebo is anything that seems to be real in medical treatment. So, bibigyan nyo ng placebo yung tao na yon. So, placebo. Okay?
Tapos, iti-test nyo na yun. Ito na yun. Ito na yung may placebo. Let's say, ito na yung may placebo. Diba, tatlo sila. Tatlong babae, tatlo din lalaki. T, and then lalaki. Okay. Tapos, ito yung may placebo. Okay, sabihin natin ito yung plus. Ito yung mayroong gap. Ito na yung may pagkain. Ito yung negative naman yung placebo. Sabihin sa tatlo na yan, diba meron sa tatlo? So, positive ba yung dalawa? O dalawa, or 2. So, let's say yung isa, sabihin yung isa lang sa dalawa, tumalab. Tapos sa lalaki, isa lang din sa kanilang dalawa, tumalab. Tapos syempre yung placebo, wala na yun. Bogus lang yun. So, ano ba analysis dito? Nalaman nyo na 1/2. So, meron sa 50% chance. Tapos gagamit nyo na ganang statistical analysis yan. So, ano ba? Okay, sa ganun, so hindi na naman siguro nagiging prepare dito kasi nga biglaan lang naman. Iniisip ko lang kung ano yung mga giging takbo. Pero I hope nagets nyo yung point. So parang ganun naman yung gagawin. Pero medyo mahirap to kasi nga nutrients Mahirap naman may measure nutrients. So hanggat maaari, iiwasan nyo. So syempre mga simpleng bagay lang naman. So okay, statistical analysis results. So show your gathered data in table form. So syempre, iti-table nyo muna. Okay, so, iti-table nyo muna yung result nyo. Ayan. Tapos from the table, gagawa kayo ng, I don't know, could be a pie chart, or could be a bar graph, it could be a scatter plot, or it could be a combination bar graph. Okay? So, ituturo ko naman itong mga to. Tuturo ko yan sa week 6 kung ano yung mga applicable o yung mga tamang graphs na gagamitin. Okay. Tapos, show the summary of your data. So, was your study successful? If yes, why? And if no, so, bakit hindi successful yung study nyo? So, bakit hindi gumana yung gusto nyo? For example, okay, so, meron magtanong sa akin, sir, kailangan ba ilagay dyan yung null hypothesis? Oo naman, kailangan nyo yung null hypothesis dyan. Kasi basically, yung null hypothesis nyo ay yung solution nyo. Okay? So, yung solution nyo yan. So, solution is your null hypothesis. For example, null hypothesis nyo, ito, may effect sa height or wait lang, hindi pala effect. Nakaka-increase, tangkad ang pagkain ng mani. Okay, for example, yun lang nyo, na hypothesis nyo, let's say yung mani, yung special pagkain ng Africans. So, ang hypothesis nyo is meron bang, nakakatangkad ba yung mani? Okay, yung pagkain ng mani. So, iti-test nyo na yung population nyo. So, ito yung mga kumain ng mani, yung mga hindi kumain ng mani. Tapos, ipapopulate nyo, kukumpare nyo yung dalawa, then, yeah, so, meron bang effect? So, ganun. So, yun lang naman. So, may hypothesis talaga dito. Yung hypothesis nyo, yung solution nyo. So, may epekto ba? So, kaya nga, yes. Pansin nyo, diba? Yes or no. Kasi, you made an assumption. You gave an hypothesis or assumption. Okay, so, yun yung overview nitong format. But to inspire you or to help you to think about your problem. So, again, start with the problem. Okay? Wala namang ibang pwede puntahan. So, start with the problem. So, I always tell this story to research students because I actually get this from PIT. So, my dean, our dean, told us a story about research. So, basically, said that, you know, merong may-ari ng malaking tindahan na pumunta sa SM Hypermarket para bumili ng stocks ng sabon. Okay, so bumili siya ng stock ng sabon. Tapos siyempre, isang truck yung binili niya. So, ilang box yun. So, ang daming box ng sabon. Tapos, yung
Siyempre, doon na sa tindahan, tapos may bumili. Laman, yun nga, may bumili. Tapos yung bumili, nagreklamo kasi yung box walang laman. Walang lamang sabon. So, yung nakabili, nagreklamo dun sa tindahan. Dun sa tindahan, nagsabi na, uy, bakit wala namang lamang sabon itong binili ko? So, siyempre, ay nag-check agad yung may-ari ng tindahan kung gaano kadami yung mga walang laman. So, nalaman niya tuloy na isang 12 peraso ng sabon. Yung walang laman, ba? Yung box ng sabon, walang laman. Siyempre, tinawag niya agad yung sa hypermarket. Tapos yung hypermarket, sinabihan agad yung nag-produce ng sabon. Let's say, Silka Papaya, no? So, sinabihan agad yung gumawa, yung Procter & Gamble. So, sir, meron kaming report na tanggap. So, merong customer na reklamo kasi 12 daw out of 3 batches ng sabon, walang laman. So, siyempre, nakatakot agad yung Procter & Gamble. Pinatawag lahat ng mga engineer. Sabi niya, oh, sige, nasa assembly plant. So, nasa production. Oh, mga magagaling na engineer, meron tayong problema, may nagreklamo. Yung mga karton daw ng sabon, walang lamang sabon. So, gawa nyo ng paraan. Yung mga matitinding engineer nakapag-isip, sir, so para malaman natin, sir, na yung mga box ng karton, box ng sabon, para malaman natin na may laman o walang laman, sir, lagyan natin ng ano yan. Yung conveyor machine natin, sir, yung conveyor belt, lagyan natin, sir, ng x-ray machine. So, syempre, sir, kapag lagyan natin ng x-ray machine yung conveyor belt natin, hindi na natin kailangan buksan yung karton, makikita na agad natin, sir, kung may laman o walang lamang sabon yung karton. So, sabi nga naman ng mga engineer, oh, brilliant idea nga, no? Napakaganda, napakagaling. So, sabi ng may-ari ng production, ay magkano bang kailangan natin para sa x-ray machine? Sir, 2 million, sir. Ay, so 2 million. Tapos, ay, sir, kailangan din natin ng tao din, sir. Siyempre, magbabantay ng x-ray machine. Titingnan pa ng tao, sir, yung monitor, kung may laman talaga yung karton o wala. So, imagine nyo na lang kung mga 100,000 karton ng sabon yung dumadaan dun sa conveyor belt. O titingnan ng isang tao, ewan ko lang, kung hindi madula at mahilo kakatingin ng screen ng TV, ay sasakit sa mata nun, O, diba? So, kaganda, no? So, yung mga engineering problem solutions na mga matitindi, kailangan talagyan ng x-ray machine. Samantalang mayroong janitor na nagsabi, bakit kailangan natin lagyan sa ng x-ray machine? Pwede naman natin lagyan ng electric pan yung conveyor belt. Sir, kapag may electric pan yung conveyor belt, yung mga walang laman ng karton, ay dilili pa rin. Kasi story ng problem. Story nun. Again, you don't really need very complicated, you don't need highly sophisticated engineering solutions for that particular problem na napakadali. All you need is a very simple one. So, you don't need bongga, engineering solution, chemical, mga katyang, blah, blah, blah. Para magawa ng solusyon yung problema. So, kailangan na lang mag-isip kung napakasimpleng paraan. So, electric fan, hindi gumana na. So, hindi na kailangan gumastos ng 2 million para sa x-ray machine. At may taong titingin para tingin ng mga karton na walang laman. Okay? So, I hope class na gets yung point. Diba? Parang naalala ko yung mga Batanggel nyo. Kagaling nila yung paggawa ng mga project So yeah, so I hope yung video na ito makita nyo, no? So malaman nyo yung mga dapat yung gawin. So mabigyan sana kayo ng idea kung paano nyo gagawin yung engineering research. So, yung mga bagay na simpleng investigation lang naman. So I hope this helps. So yeah, bye-bye.